Scammers ang kalaban ng mga ordinaryong Pinoy habang hackers naman ang tumatarget sa mga ahensya ng gobyerno. Pinaiimbestigahan na yan sa Senado. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Walang kawala ang lalaking yan nang arestuhin ng mga pulis sa Valenzuela. Huli siya dahil sa pagbebenta ng rehistradong SIM cards. Ayon sa PNP, talamak ang bentahan ng SIM cards na ginagamit daw ng mga online scammer. Pero may mas malaking banta riyan, ang mga hacker. Big time ang tinatarget nila kabilang ang mga ahensya ng gobyerno. Yan ang tinalakay kanina sa pagdinig ng Kamara. Isinuwalat ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang natuklasan nilang bagong modus. Ito ang robocalls. Gumagamit daw ito ng artificial intelligence na kayang manggaya ng boses ng isang tao at makapanloko. Laganap na raw ito sa Amerika at Europa. If you remember po the budol-budol type of thing in the past na tatawag sa landline, it is similar to that. But this time, it will mimic the voice of pwedeng kamag-anak mo or somebody na kakilala mo. Wala pa namang kaso ng robocalls dito sa Pilipinas. Bukod dyan, naungkat din sa Kamara ang tangkang pagpasok ng hackers sa website ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA, maging ang Google Workspace ng pamahalaan. Ginagamit ito sa mga email, data storage at iba pang productivity tools. Nitong January lang, na-detect ng OWA ang higit 17,000 cyber attack attempts. Naharang naman ang mga yan, pero nang i-trace ito, lahat galing sa magkakaibang Chinese IP address. Nauna nang sinabi ng Chinese Embassy sa Pilipinas na irresponsable raw ang malisyosong akusasyong sa China ang may pakana ng cyber attacks. Pagdiin pa nila, global challenge talaga ang cybersecurity. Bungsod ng umunoy cyber attack attempts, naghain na ng resolusyon si Senadora Risa Hontiveros para imbestigahan ito sa Senado. Giit niya, major cyber attack ang nangyari. Sinasamantala raw ng China ang gulo sa People's Initiative para umatake. Ipinag-utos naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpapalakas ng cybersecurity at training nito sa Pilipinas. Nakabantay na raw ang PNP sa problemang ito. Bumaba raw kasi ang krimen sa Pilipinas pero dumami naman ang mga cybercrime. Yun ang nakita natin na medyo tumaas as reported during the last quarter. And in line with that, as instructed by our President, we are intensifying, we are capacitating our police officers. Katunayan sa kanilang datos, halos 16,000 ang naitalang kaso ng swindling at estafa mula noong July 2022. Libo-libo rin ang naiulat na nabiktima ng illegal access, identity theft, online libel at ATM o credit card fraud. Sinabi naman nitong Lunes ng DICT na may plano na sila para mapalakas ang ating cyber security. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.